ang pagpapakita ng dalawa sa pinakamalakas na karakter sa loob ng verse, ang Beast Monarch at ang Monarch of Frost. At ang pag-recruit naman ng Hunters Association or ng Bureau of Hunters ng Amerika dito kay Sung Jin-woo habang ino-offeran siya ng isang napakatinding regalo, isang napakatinding gift na hindi matatanggihan ng kahit na sino. Ang power-up na maibibigay ng isa sa kanilang mga hunters na nakakapag-provide ng power-up, literal na permanent na power-up na ma-exceed pa nilang kanilang limitations. However, pagdating kay Sung Jin-woo, nangyari ang hindi nila inaasahan. Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakay natin sa video ito. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pagsisimula ng kwentong ito, katatapos lang ng laban at nang ginawa nilang raid sa Jeju Island. Pero tulad din ng nabanggit sa previous video, hindi naman lahat ng langgam ay nanatili sa loob ng colony. Ang karamihan din sa kanila ay umalis at naglipadan sa iba-ibang lugar mula sa Jeju Island. As for the southern region ng Korea, nag-take pa ng 2 days para completely ma-wipe out nila ang lahat ng mga langgam na kumalat. Pero hindi naman nagtagal, nakarating din ng ibang mga langgam papunta sa mainland China na kung saan 2 araw na din silang hindi natutulog nang dahil sa pagpigil sa mga langgam na to. Buti na lamang biglang dumating dito ang kanilang pinakamalakas na hunter, ang kanilang national level hunter, ang 7-star hero ng China at ang tinagurian na ang pangalawa sa pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Pangalawa guys, second only to the very strongest, walang iba kung hindi si Liu Zigang. Ayon dito kay Liu Zigang, oo napakarami ng mga langgam na ito pero hindi ito sapat. Napakadali niya itong mawawipe out at binunot na nga niya ang kanyang 2 dagger mula sa mga kaloban nito at napakasimpleng nag-launch ng isang napakalakas na slash na agad namang nag-wipe out sa lahat ng mga langgam. Literal, isa-isa itong nagsibagsakan sa pamamagitan lamang ng isang ataking ginawa ni Liu Zigang. Ayon dito kay Liu, napaka-boring daw na ang mga mahihinang langgam na ito ang kailangan niyang katapatin. Kung sana lamang daw ang langgam na kaharap niya ngayon ay ang langgam din o ang ka-level na langgam na nakaharap ni Sung Jin-woo na napanood niya sa telecast, magiging mas thrilling, mas exciting daw sana ang laban. Na nagpapakita na alam nitong si Liu Zigang na kahit na itong si Beru o itong Anking ang nakalaban niya, kakayanin pa rin niya yon. Pero hindi nakapagtaka guys, knowing na itong si Liu Zigang nga ay pangalawa lamang sa pinakamalakas na hunter. Now switching of scenes, makakarating naman tayo ngayon sa isa pang hunter. At ito naman guys, ang pinakamalakas, ang top 1 hunter sa buong mundo. Walang iba kung hindi si Thomas Andre. Siya din ang guild master ng pinakamalaking guild, ng pinakamalakas na guild sa buong Amerika ng Scavenger. And trivia guys, sa sobrang lakas ng Scavenger, sila ang nagde-deploy ng napakaraming mga hunters all throughout America kapag may kailangang i-raid. At hindi lang yun, maging over the other countries. Internationally, nagpapadala sila ng mga hunters sa ibang mga countries na hindi kayang i-handle ang gates na nag-a-appear sa kanila. At kung ganoon nga kalakas ang mga miyembro ng Scavenger Guild, what more na lamang itong si Thomas Andre. Top 1 siya at ang pinakamalakas na hunter as of now. Kinakausap ng kanyang secretary itong si Thomas Andre habang pinapanood niya ang laban ni Sung Jin-woo kontra sa Ant King. Dito'y tinatanong niya, ano daw bang balak gawin itong si Thomas Andre? Dahil unang-una sa lahat, ang pinag-uusapan nila dito is that alam nila na may kinalaman si Sung Jin-woo sa pagkamatay ng kapatid ni Wang Dong-soo. Dahil alam naman natin guys, na pinatay nga ni Jin-woo itong si Wang Dong-suk, ang kapatid ng isa sa mga S-rank hunter ng Korea na inimport na kinuha ng Amerika para sa kanilang guild. Tinatanong siya ng kanyang secretary kung anong mangyayari, kung anong gagawing resolution nitong si Thomas Andre kung sakaling magkaroon ng gusot sa gitna ni Wang Dong-soo at nitong si Sung Jin-woo. Na sinagot naman itong si Thomas Andre na napakasimple. Hindi na dapat yon itanong ng kanyang secretary dahil first of all, itong si Wang Dong-soo ay parte ng kanyang mga pag-aari. Ang lahat ng miyembro ng kanyang guild ay lahat under his possession at hindi niya hayaan na may kahit na sino mang gumalaw ng kanyang possession. Meaning, kung gagalawin ni Sung Jin-woo itong si Wang Dong-soo, mangingialam siya at siya mismo ang papatay dito kay Sung Jin-woo. Dumating na ngayon ang ikatlong gabi matapos ang Jeju Island raid at pumunta na ang Knights Guild papunta dito sa Jeju Island para i-collect ang lahat ng mga magic crystals para hindi masayang ang efforts ng mga hunter na nag-raid sa island na to. Kasama nilang iilan pang mga hunters, mga A and B rank hunters na sumusuporta sa military at sa mga miners para makapag-kolekta sila ng mga minerals at ng mga magic crystals safely.
Meron pa nga ditong dalawang hunters na medyo pinag-iinteresan pa ang iilang magic crystals dahil pwede daw nila itong gamitin at ipunin para makapag-create ng kanilang sariling guild. Pero knowingly, biro lang ito, hindi naman nila yung gagawin dahil magagalit sa kanilang guild master. Pero hindi nagtagal, napansin ng isa sa mga hunters na ito na may natitira pa palang iilang langgam na hindi pa napapatay. Napakadali naman nila itong na-eliminate sa pamamagitan ng mga simpleng atake, knowing na mga A-rank at mga B-rank hunters nga ito. However, biglang may napansin ang isa sa mga hunters at ang iilan sa mga military. Isang napaka-unusual looking na lalaki. Napaka-massive ng katawan at napakakakaiba ng build ng kanyang structure at may napakakaiba din itong clothing na para bang nanggaling ito sa isang tribo. At first, hindi nila pwedeng galawin ito. Binigyan nila ito ng warning dahil unang-una sa lahat, walang kahit na sinong ibang individual dapat ang nandito sa island. Tanging ang mga grupo lamang ng military, ng mga hunters at ang iilan pang mga association agents na binigyan ng permiso na pumunta dito ang dapat nandito, na dahilan kung bakit tinanong nila kung sinong lalaking to. Nang dahil sa kaba ng iilan sa mga military, tinutukan agad nila ito ng baril. Pero pinigilan sila ng iilang mga hunter habang sinasabi na hindi nila ito pwedeng gawin dahil baka tao ito. Dahil as of this moment, hindi pa naman nila ma-confirm, hindi pa nila ma-determine kung magic beast ba ito o isang tao. Pero binigyan nila ito ng final warning. Kailangan daw nitong ipakilala ang kanyang sarili at hindi ito pwedeng mag-trespass. Nasa restricted area siya kaya kung hindi siya susunod, babarilin siya ng mga sundalo. Nagsalita naman ang strange looking na lalaking ito pero in a language na hindi nila maintindihan. Mga salita na hindi naiintindihan ng mga normal na tao. Kaya hindi nila alam kung anong sinasabi nito. Hindi nila alam kung anong kanyang pinapahiwatig pero bigla na lamang may nag-snap ng kanyang finger. Isang kamay na hindi ang kamay ng lalaking ito. Nang dahil lamang sa pag-snap ng finger na yon ay nawala ng malay. Hindi lamang ang mga agents, hindi lamang mga sundalo, kung hindi ang mga hunters. Just think of that. Mga A-rank at mga B-rank hunters ito. Pero sa simpleng pag-snap lang ng finger, nawala na agad sila ng consciousness. Ngayon i-reveal ko na sa inyo kung sinong dalawang ito. Although sa parteng ito ng chapter ay hindi pa naman sinasabi kung sino talaga sila, pero since napakarami din guys ng mga spoilers sa comment section, mas maganda na dito na din natin mismo sa video i-reveal. Ang dalawang ito ay ang dalawa sa pinakamalalakas na karakter sa loob ng verse. Sila ay ang Beast Monarch at ang Monarch of Frost, na eventually makakatapat ni Seong Jin-woo sa pinaka-the best na laban para sa akin all throughout the entire series. Pero balik tayo ngayon guys sa chapter. Tinanong ng Beast Monarch ang Monarch of Frost kung anong ginawa niya, na in-explain naman ng Monarch of Frost na pinatulog niya ang lahat ng mga taong ito dahil hindi daw nila kailangang mag-cause ng komosyon, kaya naman instead na patayin nila ito, pinawalan na lamang niya ito ng malay. Pero may pinag-uusapan pa na mas importanteng impormasyon ng dalawang ito habang kino-confirm na may isa silang kakilala, isang acquaintance na ginamit ang kanyang power sa loob ng Jeju Island. Pero ang pinagtataka nila, bakit tinutulungan ng individual na itong mga tao? Hindi nila alam kung anong tumatakbo sa isip ng individual na yon as of the moment. Now to break it to you guys, i-spoil ko na kayo ulit. Ang tinutukoy nila dito ay itong si Seong Jin-woo, but specifically, ang Shadow Monarch. Ang Shadow Monarch na nasa loob nitong si Seong Jin-woo, na isa din sa mga monarch na mayroong sarili nilang purpose, na mayroong sarili nilang goal, na hindi nag-a-align sa ginagawa ngayon ni Seong Jin-woo, na dahilan kung bakit nagtataka ang Monarch of Frost at ang Beast Monarch. Habang tinitingnan din nila ang nagkalat na mga bangkay ng mga langgam, naisip agad nila na hindi matutuwa ang isa pang monarch, ang monarch na may kinalaman sa pag-appear ng mga Jeju Island Chimera Ants na to. But regardless, hindi magbabago ang plano nila. Ipagpapatuloy pa rin nilang kanilang goal sa kanilang nakatakdang schedule habang unti-unting ino-open ng Monarch of Frost ang kanyang sariling gate, ang kanyang sariling portal na ginagamit nila at isa sa mga authority ng mga monarch, ang kanilang sariling transportation. Pero itinanong ng Beast Monarch dito sa Monarch of Frost na meron daw talagang isa sa mga targets nila, isa sa hinahanap nila na nandito lang sa Korea. Kaya tinanong ng Beast Monarch sa Frost kung gusto daw ba nito na patayin muna nila ang taong yon at saka sila umalis. Na sinagot naman ng Frost Monarch na hindi nila kailangan gawin yon, na dahilan kung bakit tinawag siya na isang duwag ng Beast Monarch. Habang unti-unti and completely nag-teleport at pumasok na sa kanyang sariling portal. Ito ding Beast Monarch, naisip at na-realize din naman niya na walang kwenta, walang magiging benefit kung papatayin niya ang mga tulog at mga walang malay na taong ito. Kaya inopen niya na din ang kanyang sariling portal, ang kanyang sariling gate at umalis na din siya sa Jeju Island. Ngayon naman guys ay makakarating ang POV dito kay Jin-woo.
na nakikiramay din sa pagkamatay ng napakaraming mga hunters sa ginanap na Jeju Island raid. While oo, madaming natutuwa, madaming nabilib sa pinakitang napakalakas na strength and overwhelming powers nitong si Jinwoo kontra sa mga Chimera Ants, still, marami din ang napipikon at nagagalit sa kanya dahil kung kaya naman daw pala niyang tulungan ng mga hunters para talunin at tapusin ang raid na yon, bakit hindi niya ginawa in the first place? Kung ginawa niya yon, baka kaunti lamang ang naging casualties at baka hindi pa nila kinailangang magsakripisyo ng iilan sa mga importanteng mga hunter din para sa Korea tulad ni Min Byung-gu. To the point na oo, madaming sumusuporta sa ginawa nitong si Sung Jin-woo pero hindi ganoon kadami ang nagde-defend sa kanya sa ginawa niyang pagkakamali. Buti na lamang hindi isa sa kanila itong si Baek Yoon-ho. Ayon dito kay Baek, wag daw isipin ni Jin-woo na kasalanan niya ang lahat. Dahil unang-una sa lahat, siya ang rason kung bakit natapos at nakumpleto nila ang Jeju Island raid. Knowing na napakaraming taon na nga at napakaraming attempt na din ang ginawa para ma-raid ang Jeju Island at ngayon lamang sila nag-succeed. Kaya naman instead na i-criticize at i-guilt trip pa itong si Sung Jin-woo, nagpasalamat na lamang sa kanya itong si Baek Yoon-ho. While at the very same time umiiyak at malungkot din naman sa pagkamatay ng kanyang best friend na itong si Min Byung-gu. Dahil alam naman natin guys na partly isa siya sa mga factor kung bakit patay na ito ngayon. Dahil ayaw nang makipaglaban ni Min Byung-gu, kinumbinse lamang siya ni Baek Yoon-ho para sumama pa siya sa ginanap na raid. Sa funeral na ito ay nakita din at naka-eye contact nitong si Sung Jin-woo itong si Cha Hye-in na talagang at this point mas lalo pang nai-in love at nahuhulog sa kanya. Now as a conclusion sa ginanap na Jeju Island raid, 4,801 numbers ng hunter ang nag-participate sa 5th Jeju Island raid na ito and 727 na awakened civilians o mga hunters ang kasama sa ginanap na Jeju Island raid. At sa kabila ng dami nilang yon, a total of 64 awakened beings o mga hunters ang namatay at 32 na mga civilians. While oo, madaming namatay, madaming importanteng mga individuals ang nadamay dito, hindi lamang ang pinakamalakas na mga hunter ng Japan, kung hindi ang isa din sa pinakamalakas na hunter ng Korea, kahit papano sa final raid na ito ay na-complete naman nila na na-wipe out ang buong colony ng mga ants. Matapos ang ginanap na funeral ay nagkaroon naman ng meeting ng pag-uusap sa gitna nitong si Chairman Go Gun-hee at nitong si Sung Jin-woo. Pinag-usapan nila ang tungkol sa plano nitong si Sung Jin-woo na mag-create ng kanyang sariling guild. Ayon dito kay Go Gun-hee, ang paggawa ng guild ay nagre-require ng isang guild master's license. However, pagdating sa mga S-rank hunters, hindi na yun kailangan. Sa isang simpleng phone call at sa simpleng pag-reach out lamang sa association ay mabibigyan na sila ng permiso na mag-create ng kanilang sariling guild. Na sinagot naman ni Jinwoo na kung ganon, maganda dahil mag-create talaga siya ng kanyang sariling guild. At habang nasa loob siya ng organisasyon, habang nag-create siya ng guild at habang minamanage niya ang guild na yon, aalamin niya kung ano pang ibang benefits ang ma-exploit niya bilang isang S-rank hunter. Pero may kinilarify dito guys itong si Chairman Go Gun-hee. Habang tinatanong itong si Jinwoo kung nag-iwan daw ba siya ng barrier sa Jeju Island, na baka nakalimutan lang daw niya yung i-turn off, nakalimutan niya yung ibaba at hindi niya na nagamit ulit. At hindi niya din nasabihan at na-warningan ng iba pang mga miyembro ng Hunter Association. Pero sinagot at kinilarify naman sa kanya ni Jinwoo na wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano nangyari. Kaya naman in-explain nitong si Go Gun-hee kung anong nangyari sa Jeju Island after ng raid at nang ginaganap ng pagmina ang pag-acquire nila ng mga magic crystals. Sinabi nitong si Go Gun-hee na ang mga hunters, ang mga soldiers at ang ibang mga agents ay bigla na lamang nawala ng malay at hindi alam kung ano nangyari. Wala silang kahit na anong memory, kahit na anong ideya sa kung anong previously nakita at narinig nila bago sila mawala ng malay. At hindi lang yon, they were comprised of A-rank hunters at B-rank hunters. Kaya hindi nila mamamaliit ang ability na yon or kung anumang barrier na yon na nagpawala sa kanila ng consciousness. Kaya naman hindi talaga nila alam ngayon kung sino talaga ang may kagagawa nun. Hindi nila alam kung baka may iniwan na trap ang mga langgam or kung may ibang individuals na may kinalaman sa insidenteng yon. Now I will spoil you guys ulit. Itong si Go Gun-hee ay may alam na talaga. Meron siyang konting gist, konting hint sa kung sino ang may kagagawa ng bagay na yon. Pero biglang nagkaroon ng urgent meeting itong si Go Gun-hee kaya dito naputol ang kanilang conversation. Pabalik na sana itong si Jinwoo papunta sa kanyang sasakyan, pauwi sa kanila, nang bigla siyang pinigilan ng isa sa mga agents. Ang agent na ipinadala ng Hunters Bureau ng Amerika, ang isa sa pinakamalaking hunter association sa buong mundo. At ang agent na ito ay nagngangalang Adam. Ayon dito kay Adam, meron silang gustong pag-usapan kasama itong si Sung Jinwoo. However, itong si Jinwoo hindi siya ganun ka-interested
Kahit na sinabi pa nitong si Adam na may importante, may napakalaking information silang gustong ibahagi kay Jinwoo na tanging kay Jinwoo lang talaga nila ibabahagi at wala ng iba. But regardless of that, nagkaroon ng napakahabang pag-uusap sa gitna ng dalawang ito na hindi ko natatalakayin dahil alam kong ayaw nyong naiinip guys. Dumating sa punto na nawala na ng interest itong si Jinwoo dahil unang-una sa lahat, hindi din naman daw siguro ganon ka-reliable ang information na ibibigay nila. Kaya naman naisip nitong si Adam na kung ganon nga at hindi din niya basta-basta makukumbinsa itong si Jinwoo, bibigyan niya ito ng hint, ng keyword para mapilitan itong magkaroon ng interes. At sinabi niya ang salitang upgrader. Tama, upgrader daw. Isang ability na magbibigay ng kakayahan sa isang hunter na after nilang ma-awaken, magkakaroon man sila ng limit pero ma-exceed pa rin nilang limit na yon. Malalampasan nilang kanilang potential sa pamamagitan ng upgrader na ito. Dito na napukaw ang atensyon ni Jinwoo at napilitan siyang sumunod sa gustong gawin nitong si Adam na magkaroon nga ng meeting sa gitna niya at ng Deputy Director ng Hunters Bureau. At dito na nga niya na-meet ang Deputy Director na itong si Michael Connor. Gusto pa sanang magkaroon ng small talk nitong si Michael Connor. Piniresentahan niya ng immigration documents itong si Jinwoo. Ayon sa kanya, magte-take daw ng 1 to 2 years para maging isang US citizen ang isang foreigner. Pero para lamang kay Jinwoo, bilang isang VIP, i-consider nila ang sitwasyon at hindi nakakailanganin ni Jinwoo na mag-intay sa pamamagitan lamang ng 1 segundo. Sa pag-agree at sa pagpirma ni Jinwoo ng kontrata, automatic magiging isang literal na US citizen siya right away. Pero sinagot siya ni Jinwoo habang sinasabing hindi siya pumunta dito para sa bagay na to. Ang pinunta niya ay ang tinutukoy nitong si Adam na ang upgrader. Ang ability na magbibigay sa isang hunter ng mas mataas na potensyal at ma-reach pa ang greater lengths. Na agad namang in-acknowledge nitong si Michael Connor. Alam niya na matigas ang paninindigan nitong si Jinwoo at hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kaya naman agad niyang pina-escort at pinatawag ang individual na ang tinutukoy nila sa salitang upgrader. At yun ay walang iba kung hindi, itong si Norma Selner, ang may ability na magbigay ng power up sa ilan pang mga awakened hunters. Pagdating pa lang nitong si Selner, napansin agad ni Jinwoo na kakaiba talaga ang kanyang presence at ang atmosphere ng makita at mag-appear ang taong ito. Sa una, hindi pa daw sila gaanong magkaka-interest sa additional power up na ito. Pero once na matikman niya na ang power up, hahanap-hanapin niya na ito at sisiguraduhin daw nitong si Norma Selner na kahit na sinong mabigyan ng kahit na gatiting na amount ng power na ito ay hahanap-hanapin na ito habang buhay. Ayon kay Selner, common knowledge na daw sa mga hunter na once na ma-awaken sila, magkakaroon sila ng limit. Isang limit or isang barrier na hindi nila ma-exceed kahit anong gawin nila. Not unless magkaroon sila ng reawakening. However, kahit na sa pagkaroon ng reawakening, meron pa rin literal na barrier, literal na limit para sa mga hunters na yon. At doon papasok ang existence ng ability nitong si Norma Selner na ikinonfirm naman nitong si Jinwoo na kung totoo daw ba ang sinasabi ni Michael Connor at nitong si Adam. Na sinagot ni Selner na oo, meron siyang ability na kayang ipa-reach sa isang hunter ang abilidad beyond their limitations. Meron daw 3 stage ang gagawin nilang prosesong ito. Ayon dito kay Selner, hindi din niya alam kung anong dapat nilang itawag sa power up na naipoprovide ng kanyang ability. Ito daw ba yung pag-break ng limitations or simply ang pagmamaximize ng potential ng isang hunter? Na sinabi naman nitong si Michael Connor na oo, totoo daw ang lahat ng sinasabi nitong si Selner. At meron din daw napakataas na downside ang ginagawang power up na ito ni Selner. Nakakailanganin niyang mag-rest for a very long time kapag ginamit niya ang ability ito. Ang dahilan kung bakit pumipili lang talaga sila ng mangilan-ngilan na bibigyan nila ng gift na ito every year. Meaning itong si Jinwoo ang isa sa mga napili nila, ang mas swerteng mabibigyan ng pagkakataon na maging mas malakas pa. Kaya naman naitanong nitong si Jinwoo kung gaano ka-efficient, gaano ka-effective ang binibigay niya na power up. Na sinagot nitong si Selner na after the 3rd stage, ang mga nabibigyan niya ng power up ay nakakaramdam ng 20% or even 30% na additional power kumpara sa kanilang original strength. Na dahilan kung bakit almost hindi makapaniwala itong si Jinwoo sa mga narinig niya. Dahil oo, para sa ating mga readers or mga watchers, napakababa ng 20 to 30% guys. Pero kung iisipin nyo, napakalaking additional power up na yon. Napakalaking factor na nun sa isang laban. Kaya naman naisip nitong si Jinwoo na maaring yun ang dahilan kung bakit hindi nakatanggi itong si Wang Dongsu sa offer ng Amerika. Dahil unang-una sa lahat, wala naman talagang kahit na sinong tatanggi sa ganon katinding offer. Kaya naman kahit napakatindi ng mga criticisms na natanggap niya mula sa Korea, kinain niya na lang ang lahat ng yon dahil napakalaki din naman ng kapalit nito para sa kanya.
Napatanong naman itong si Jinwoo na paano daw kung may ibang mga individuals na makaalam ng tungkol sa power ni Selner. Pag-iinteresan ng mga masasamang loob ang ability niya. Na in-explain naman ni Michael Connor na yun nga ang dahilan kung bakit under the Hunters Bureau itong si Selner. And at the very same time, hindi lang naman daw nandito si Selner para lamang sa kanilang sariling benefits dahil binibigyan nila ito ng sapat na proteksyon at sapat ng nag-uumapaw na bayad na pera para sa kanyang ginagawang serbisyo. Kaya naman ipinepresent nitong si Michael Connor ang ability na maipoprovide sa kanya nitong si Selner bilang power-up as a gift mula sa Hunters Bureau. Na sinagot naman nitong si Sung Jinwoo na actually hindi naman daw ito isang gift, more of like a deal pa nga dahil kapalit nito, nire-recruit naman siya ngayon ng Hunters Bureau para sa Amerika. Na in-explain naman ni Michael Connor na actually VIP talagang pagtrato nila dito kay Jinwoo dahil kapag tinanggap daw nitong si Jinwoo ang kontrata, automatic matatanggap ni Jinwoo ang lahat ng benefits na ito. Magiging top priority siya over all the other prospects at mabibigyan din siya ng privilege na pumili ng kanyang sariling guild na gustong salihan. Pero hindi nagpaligoy-ligoy guys dito itong si Selner. Sinabi niya agad na hindi naman daw actually kailangang magdesisyon agad nitong si Jinwoo. Ang binabanggit nilang gift ay hindi lamang isang salita para kumbinsihin itong si Jinwoo. Literal na gift ito para sa kanya. Kaya naman kahit hindi niya pa tinatanggap ang contract, kahit pa hindi pa siya nag-agree, gagawin na nila ang first stage. Ang first phase ng gagawin na power up. And after this, saka na daw pwedeng makapagdesisyon itong si Jinwoo after niyang matanggap ang pinakaunang benefit na ito. Agad na hinawakan nitong si Miss Selner ang kamay nitong si Jinwoo habang sinasabing para makapagsimula at ma-initiate nila ang gagawin na proseso, kailangang titigan nitong si Jinwoo ang mga mata ni Selner. Pero ang katotohanan, isa pala ito sa mga schemes ng dalawang ito. Ayon dito kay Michael Connor, once na mabigay na daw nila ang pinakaunang part or ang pinakaunang stage ng power-up na ito, walang kahit na sinong hunter ang nakakatanggi sa offer nila. Once na matikman nila ang napakatinding power-up na naipoprovide nitong si Selner. At hindi na nga nagtagal guys, agad nang nagkaroon ng interaction sa mana ng dalawang ito at agad nang na-infiltrate nitong si Selner ang loob or ang interior ng soul nitong si Sung Jinwoo. Habang iniisip na kung ang isang napakalakas na national hunter nga daw na si Goto Ryuji ay namatay, habang ang isang bagong S-rank hunter na itong si Jinwoo ay nagawang kumpletuhin ang Jeju Island Raid, mas lalo lamang siyang na-excite at na-intrigue sa kung ano talaga ang sekretong ability nitong si Jinwoo at kung ano ang kanyang limitations. Sa pagpasok nitong si Selner sa interior ng soul nitong si Jinwoo ay wala siyang nakita kung hindi kadiliman. Tumingin pa siya at nagpalibot-libot pa siya pero wala talaga siyang mapansin. Wala siyang makita kung hindi ang endless darkness at ang napakatinding presensyang ito na tumitingin din sa kanya pabalik. Hindi nagtagal, sa sobrang lakas ng presensyang ito sa loob ni Jinwoo, hindi na kinaya ni Selner at automatic siya talagang nag-cut off ng connection sa gitna nilang dalawa. Nang dahil na rin sa sobrang takot, napasigaw ng napakalakas itong si Miss Selner. Na dahilan kung bakit na alerto naman ang ipinadalang mga agent ng Amerika at agad na tinutukan ng baril itong si Jinwoo habang tinatanong si Jinwoo kung ano daw ang ginawa niya kay Selner. Nang dahil dito nagalit naman si Michael Connor dahil bakit daw bigla na lamang nilang tinutukan ng baril si Jinwoo. Ito daw ang kanilang importanteng kliyente, bakit daw nila ito pinagbantaan. Na sinagot naman ng iilan sa mga agent na may ginawa daw itong masama kay Selner. Na sinagot naman ni Michael Connor na kung ganon, dapat protektahan nila si Selner at hindi ang itrato ng ganito itong si Jinwoo. Na dahilan kung bakit humingi naman ng tawad itong si Michael Connors sa ginawang napaka-impolite na actions ng kanyang mga agents dito kay Jinwoo. Na sinagot ni Jinwoo na okay lang, walang problema. Pero ang pinagtataka niya, anong nangyari kay Selner? Bakit bigla na lamang itong natakot? Habang si Michael Connors naman, pinagbantaan ang agent na nagtutok ng baril kay Jinwoo. Habang sinasabi na kung sakali lamang na ang kanilang kliyenteng ito ay si Thomas Andre o di kaya naman si Liu Zigang, patay na silang lahat ngayon. Dahil mabait pa nga itong si Jinwoo. Kung ang dalawang arrogant na pinakamalakas na hunters ang ganito nila tinrato, patayin talaga sila ngayon dahil hindi sila nito patatawarin. Dahilan kung bakit sa sobrang pagkatakot ng agent na ito, napa-agree na lamang siya na hindi niya ninuulitin. Bumalik naman itong si Michael Connors kay Selner habang tinatanong ito kung anong nangyari. Hindi naman makasagot itong si Selner habang nasa panic state, nanginginig at talagang kinikilabutan. Nang dahil dito sinabi naman itong si Michael Connors kay Jinwoo na wala siyang magagawa.
hindi daw makapagsalita si Selner, kaya naman puputulin muna nila ang kanilang pag-uusap ngayon at pwede naman daw tawagan na lamang ni Jinwoo itong si Michael Connors kung may bago siyang maisip at kung pumapayag na siya. Pina-escortan naman itong si Michael Connor itong si Jinwoo kay Adam palabas ng kanilang association base habang pinapauwi ito ng napaka-safe. Binalikan ni Michael Connor itong si Miss Selner para tanungin ito kung ano nangyari, para i-clarify kung bakit bigla na lamang siyang pinangalibutan ng ganito. Masinagot nitong si Selner na hindi daw niya ine-expect ang kanyang nakita. Isa daw hari, isang king daw itong si Jinwoo. Dahil sa loob ng kanyang soul, walang ibang nakita itong si Selner kung hindi ang napaka-nakakatakot, napaka-deep at endless darkness. Nang dahil dito napatanong itong si Michael Connor kung ganon, kung tinatawag daw at kinoconsider nitong si Selner na isang king itong si Jinwoo, nangangahulugan daw ba na isa din itong ka-level ng mga national level hunters? Na sinagot nitong si Selner na hindi niya alam at hindi niya kayang i-confirm. Ang tanging alam lang niya ay napakalakas nito. Hindi lamang ito isang hari, bagkos naiiba pa ito sa ibang mga hari. Isang literal na naiibang individual kumpara sa lahat ng hunter na nakausap at naka-interact niya na. At hindi lang yon, habang tinititigan daw niya ang soul nitong si Jinwoo para hanapin ang limit nito, nakatitig din daw ang soul ni Jinwoo sa kanya. At hindi lang din yon, hindi si Jinwoo, hindi ang soul ni Jinwoo at ang consciousness ni Jinwoo ang tumititig sa kanya, kung hindi isang panibagong being, isang panibagong identity, isang panibagong creature sa loob ni Jinwoo na hindi kilala ng kahit sino. All of that habang nababalot sila ng endless, infinite amount of darkness. And as a conclusion, nang na-figure out nitong si Selner tungkol dito kay Jinwoo, hindi magiging epektibo ang ability niya kay Jinwoo dahil wala itong limit. Walang limitasyon ang kapangyarihan ni Seung Jinwoo, kaya wala itong limit na dapat i-break, wala siyang potential na dapat i-maximize, wala itong limitasyon. However, this is where this video ends at kailangan nyo nang antayin guys ang panibagong video. Kung gusto nyo pa ng panibagong episode, panibagong chapter sa solo leveling, ilagay nyo lang yan sa comment section. At siguraduhin nyo na din guys na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na solo leveling video. Huwag nyo din guys kalimutan na i-like at i-follow din ang ating official TikTok and Facebook accounts para hindi kayo mahuli sa bawat announcement tungkol sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa sobrang daming mga supporters na ito sa ating previous solo leveling video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.